May malaking update tungkol sa SSS pension release noong May 2026. At ang tanong na gumugulo sa isip ng maraming pensyono, pareho bang mapapa ang dalawang batch? Marami ang umaasa na mas maaga nilang matatanggap ang kanilang pensyon. Pero hindi lahat ay pare-pareho ang magiging schedule at may mga detalye na maaaring magpabago sa petsa ng pagdating ng pera mo. Ang nakakagulat, may ilang impormasyon na hindi malinaw na ipinaliwanag at dito nakakaroon ng kalituhan na maaaring magdulot ng delay sa matatanggap mo. Sa video na ito, ipapaliwanag ko ng malinaw kung ano ang tunay na mangyayari sa SS Pension ngayong May 2026, kung sino ang mapapa at kung ano ang dapat mong gawin para siguradong hindi ka maiwan. Pero may isang mahalagang detalye na halos walang nagsasabi at ito ang maaaring magpabilis o magpabagal sa pensyon mo. Bago tayo magpatuloy, makinig ka muna. Kung ayaw mong ma-delay ang pensyon mo o mawala ng importanteng updates, hindi mo pwedeng palampasin ang mga ganitong impormasyon. Mag-subscribe ka na ngayon at i-on ang notification bell para ikaw ang unang makaalam sa lahat ng updates sa SSS, schedule ng release at mahahalagang paalala. Huwag mong hintayin na ikaw pa ang mahuli habang ang iba ay nauuna, na i-click mo na ang subscribe ngayon at siguraduhing lagi kang handa. Magandang araw sa inyong lahat at maligayang pagdating sa aming channel. Kung ikaw ay isang miyembro ng Social Security System o SSS o kung ikaw ay isa sa mga milyon-milyong pensyado na umaasa sa kanilang buwanang pensyon para sa kanilang pang-araw-araw na pangangailangan, ang video na ito ay espesyal na ginawa para sa iyo. Ngayon ay pag-uusapan natin ang isang paksa na talagang inaabangan ng napakaraming tao sa buong bansa at iyon ay ang release ng SSS Pension para sa buwan ng Mayo 2026. Lalo na ang tanong na nasa isip ng lahat ng pensyado ngayon at iyon ay kung parehong batch ng mga pensyado ay mapapaaga ang kanilang pension release sa darating na buwan ng Mayo. Maraming nagtatanong, maraming naghahanap ng sagot at nandito kami ngayon upang talakayin ang lahat ng alam natin tungkol sa paksang ito. Kaya naman hinihingi namin sa inyo na manatili sa video na ito hanggang sa katapusan dahil bawat impormasyon na aming ibabahagi ay maaaring mahalaga para sa inyong financial planning at pang-araw-araw na pamumuhay. Una sa lahat, mahalagang maintindihan natin kung paano gumagana ang sistema ng pagpapalabas ng SSS Pension sa Pilipinas upang maunawaan natin ng mas maayos kung bakit may posibilidad na mapapa o mababago ang schedule ng release para sa buwan ng Mayo 2026. Ang SSS ay nagpapalabas ng pensyon sa bawat sa pamamagitan ng dalawang pangunahing paraan at ito ay ang pamamagitan ng Electronic Fund Transfer o EFT na direktang napupunta sa bank account o e-wallet ng pensyado at ang pamamagitan ng over-the-counter na pagkuha sa mga accredited payment centers tulad ng mga bangko, remittance centers at iba pang ahensya ng pagbabayad. Ang eksaktong petsa ng pagpapalabas ng pensyon ay depende sa iba't ibang salik. Kabilang ang scheduled release date na itinakda ng SSS, ang processing schedule ng mga bangko at payment partners at ang mga espesyal na pagsasaalang-alang na ginagawa ng SSS sa mga okasyon ng holiday o iba pang espesyal na pangyayari. Ang SSS ay karaniwang nagsusunod sa isang itinaktang schedule ng pagpapalabas ng pensyon sa bawat buwan. Para sa mga pensyonado na ang kanilang pensyon ay direktang dinadala sa kanilang bangko o e-wallet account, ang kredito ay karaniwang nangyayari sa loob ng unang araw ng buwan para sa karamihan ng mga tatanggap. Ngunit ang eksaktong araw ay maaaring mag-iba depende sa iba't ibang salik tulad ng mga pista opisyal, mga katapusan ng linggo at mga teknikal na kondisyon ng sistema ng pagpoproseso ng pagbabayad. Para sa mga pensyonado na personal na kumukuha ng kanilang pensyon sa mga accredited payment centers, ang proseso ay maaaring tumagal ng kaunti pang oras dahil sa pisikal na proseso ng pagpoproseso at pagbibigay ng pera. Ngayon, bakit espesyal ang buwan ng Mayo 2026 pagdating sa SSS Pension Release? Ito ay dahil sa ilang mahahalagang konsiderasyon na dapat nating pag-usapan ng detalyado. Mayo ay isang buwan na puno ng mahahalagang okasyon at pista opisyal sa Pilipinas. Una,
Mayroon tayong araw ng paggawa o Labor Day na ipinagdiriwang tuwing ika-1 ng Mayo na isang regular na pista opisyal sa buong bansa. Ang pagkakaroon ng regular na pista opisyal sa ika-1 ng Mayo ay direktang nakakaapekto sa schedule ng pagpoproseso ng mga transaksiyong pinansyal kabilang ang pagpapalabas ng SSS pensyon. Ang mga bangko at payment centers ay sarado sa mga araw ng pista opisyal, kaya ang mga transaksyon na dapat sana ay maproseso sa pista opisyal ay karaniwang inililipat sa susunod na araw ng trabaho. Bukod sa Labor Day, mayroong iba pang mga okasyon at potensyal na holiday sa buwan ng Mayo na maaring makaapekto sa schedule ng pension release. Ang Ikaw at Sinang Mayo ay ang araw ng kapistahan ni Nuestra Señora de Aranz. May ilang lugar sa Pilipinas na nagdiriwang ng lokal na pista sa paligid ng panahong ito. Gayun din ang buwan ng Mayo ay kilala bilang buwan ng Mahal na Birheng Maria para sa mga Katoliko at maraming okasyon ng pagdiriwang ang nagaganap sa buong buwan. Habang ang mga ganitong relihiyosong okasyon ay hindi lahat ay opisyal na pista, opisyal sa pambansang antas. Ang ilang lokal na pamahalaan ay maaaring magdeklara ng lokal na holiday na maaaring makaapekto sa mga operasyon ng mga bangko at payment center sa kanilang lugar. Ang pangunahing tanong na dapat nating sagutin ay kung ang parehong batch ng mga pensyonado iyon ay ang mga pensyado na nasa unang batch ng release at ang mga nasa pangalawang batch ay kapwa makakaranas ng papaaga na pension release sa Mayo 2026. Upang masagot natin ito ng maayos, kailangan muna nating ipaliwanag kung paano nahahati ang mga pensyado sa iba't ibang batch ng release. Ang SSS ay nagtatakda ng iba't ibang araw ng pagpapalabas para sa iba't ibang grupo ng mga pensyado batay sa iba't ibang pamantayan tulad ng apelyido, numero ng SSS, uri ng benepisyo o iba pang salik na itinakda ng sistema. Ang layunin ng paghahatid sa iba't ibang batch ay upang mapamahalaan ng maayos ang daloy ng pagbabayad at maiwasan ang labis na pagkarga sa sistema ng pagpoproseso. Para sa buwan ng Mayo 2026, ang epekto ng Labor Day holiday sa ika-1 ng Mayo ay malinaw na magdudulot ng ilang pagbabago sa normal na schedule ng pension release. Ang pensyado na ang normal na release date ay nahuhulog sa ika-1 ng Mayo ay halos tiyak na makakaranas ng adjustment sa kanilang release date. Ang SSS ay karaniwang nagpapalabas ng opisyal na abiso at announcement tungkol sa mga ganitong adjustment ng maaga upang hindi masurpresa ang mga pensyado. Sa nakalipas na mga taon, ang SS ay may patakaran na mapaaga ang pagpapalabas ng pensyon kung ang regular na release date ay nahuhulog sa isang pista opisyal. Ibig sabihin, ang pensyon ay ilalabas ng mas maaga kaysa sa normal na schedule imbes na maantala ito. Ang tanong ngayon ay kung ang papaaga ay mangyayari lamang para sa mga pensyonado na direktang apektado ng Labor Day holiday o kung palawakin ng SSS ang papaagaan sa parehong batch ng lahat ng pensyado para sa buwan ng Mayo. Batay sa kasaysayan ng mga nakaraang taon at sa mga patakaran ng SSS, ang tendency ng ahensya ay ang mapaaga ang release para sa mga batch na direktang apektado ng holiday habang pinapanatili ang normal na schedule para sa mga batch na hindi direktang apektado. Ngunit may mga pagkakataon rin na ang SS ay nagpapalabas ng mas maagang release para sa mas maraming pensyonado bilang isang goodwill gesture, lalo na sa panahon ng espesyal na okasyon o kapag may espesyal na direktiba mula sa pamahalaan. Napakahalaga na ang mga pensyonado at ang kanilang mga pamilya ay hindi magtiwala lamang sa impormal na impormasyon o mga balita na kumakalat sa social media tungkol sa eksaktong petsa ng pension release. Ang pinakaligtas at pinakatamang paraan upang malaman ang eksaktong schedule ng SS pension release para sa buwan ng Mayo 2026 ay ang direktang pagkuha ng impormasyon mula sa opisyal na mga channel ng SSS. Ang SSS ay may iba't ibang opisyal na channel ng komunikasyon na maaaring gamitin ng mga pensyonado upang makakuha ng pinaka-updated at pinakatamang impormasyon. Una, ang opisyal na website ng SSS na matatagpuan sa www.ws.gov.ph ay regular na nag-a-update ng mga impormasyon tungkol sa mga programa, benepisyo at schedule ng pagbabayad. Pangalawa, ang MySS portal at ang SSS mobile application ay nagbibigay ng personalized na impormasyon
para sa bawat miyembro at pensyonado kabilang ang status ng kanilang pensyon at mga nakaraang transaksyon. Ikatlo, ang opisyal na social media accounts ng SS Particular, ang kanilang Facebook page at Twitter account ay regular na nagpo-post ng mga opisyal na announcement at abiso. Ikaapat, ang SSS hotline na 1455 ay available para sa mga tanong at katanungan ng mga miyembro at pensyado. At ikalima, ang pinakamalapit na SSS branch sa inyong lugar ay maaaring bisitahin para sa personal na konsultasyon at pagkuha ng impormasyon. Lubos naming inirerekomenda na gamitin ang alinman sa mga opisyal na channel na ito upang ma-verify ang impormasyon tungkol sa Mayo 2026 pension release schedule imbes na umasa sa mga opisyal na pinagkukunan ng impormasyon. Habang inaabangan natin ang opisyal na announcement ng SSS tungkol sa exact na schedule ng pension release para sa Mayo 2026, pag-usapan naman natin ang ilang praktikal na payo para sa mga pensyado upang matulungan silang mapamahalaan ng maayos ang kanilang finances sa paligid ng pension release. Una, lubos naming inirerekomenda sa lahat ng pensyado na magbukas ng bangko o e-wallet account kung wala pa sila nito at ilipat ang kanilang SSS pensyon sa electronic na paraan ng pagkatanggap. Ang pagkatanggap ng pensyon sa pamamagitan ng direct deposit sa bangko o e-wallet ay nag-aalis ng pangangailangan na personal na pumunta sa isang payment center, nakakatipid ng oras at lakas, at nagsisiguro na ang inyong pensyon ay ligtas na nakaipon sa isang secure na account. Lalo na para sa mga matatandang pensyado na may limitadong kakayahang maglakbay. Ang electronic na pagkatanggap ng pensyon ay isang malaking kaginhawahan at proteksyon laban sa mga potensyal na panganib tulad ng pagnanakaw o pagkawala ng pera. Pangalawa, ang mga pensyado ay dapat na panatilihin ang kanilang contact information sa SS na updated at tama. Ang SSS ay nagpapadala ng mga abiso at announcement sa pamamagitan ng SMS at email sa mga rehistradong miyembro at pensyado. Kaya mahalaga na ang inyong numero ng telepono at email address na nakarehistro sa SSS ay aktibo at regular ninyong ginagamit. Kung nagbago ang inyong numero ng telepono o email address, bisitahin ang pinakamalapit na SSS branch o gamitin ang My SSS portal upang i-update ang inyong contact information. Ikatlo, mahalaga rin na ang mga pensyon ay regular na sinisigurado ang kanilang pensyon status sa pamamagitan ng My SS portal o sa pamamagitan ng pagbisita sa SSS branch. Minsan may mga technical na issue o administrative na problema na maaaring makaantala o makaapekto sa pagpapalabas ng pensyon ng isang pensyado at ang maagang pagtuklas ng mga ganitong problema ay nagpapahintulot sa maagang resolusyon. Kung may nakitang anumang irregularidad o problema sa inyong pensyon status, agad na makipag-ugnayan sa SSS upang malutas ito bago pa maging mas malaki ang problema. Ikaapat, para sa mga pensyado na nag-uukol ng espesyal na kahalagahan sa timing ng kanilang pension release dahil sa mga pinansyal na obligasyon o pangangailangan, lubos naming inirerekomenda na bumuo ng isang simpleng financial plan na nagbibigay daan sa isang maliit na emergency fund na maaaring gamitin sa mga panahon na may delay o pagbabago sa pension release schedule. Ang pagkakaroon ng isang buffer ng kahit ilang libo o songlibongo na nakatabi para sa mga ganitong sitwasyon ay nagbibigay ng malaking kapayapaan ng isip at nagpoprotekta sa inyong kakayahang matugunan ang inyong mga pangunahing pangangailangan kahit may hindi inaasahang pagbabago sa timing ng inyong pensyon. Ngayon naman, pag-usapan natin ang tungkol sa mga karaniwang isyue at problema na nararasan ng mga pensyon pagdating sa kanilang SSS pensyon at kung paano malulutas ang mga ito. Isa sa pinakakaraniwang reklamo ng mga pensyado ay ang pagkaantala ng pensyon kung saan ang inaasahang release date ay lumipas na ngunit hindi pa natatanggap ang pensyon. Kapag nangyari ito, ang unang hakbang ay huwag pumanik at imbes ay makipag-ugnayan sa SSS. Sa pamamagitan ng kanilang hotline o sa pamamagitan ng pagbisita sa SSS branch upang malaman ang status ng inyong pensyon. Karamihan sa mga kaso ng delayed pension ay may technical o administrative na dahilan na maaaring malutas ng mabilis kapag naabisuhan ng SSS. Isa pang karaniwang problema ay ang maling halaga ng pensyon na natanggap kung saan ang natanggap na halaga ay mas mababa kaysa sa inaasahan.
At saka ay maaring dahil sa iba't ibang salik, tulad ng mga pagbabago sa formula ng pagkalkula ng pensyon, mga deduction para sa mga utang o advance na natanggap o simpleng administrative na pagkakamali. Kung naniniwala kayong mali ang halaga ng inyong pensyon, huwag mag-atubiling makipag-ugnayan sa SSS at humingi ng detalyadong breakdown ng kung paano kinalkula ang inyong pensyon. Mayroon kayong karapatang malaman ang eksaktong pagkalkula ng inyong benepisyo bilang isang miyembro at pensyado ng SSS. Para sa mga pensyado na ang kanilang pensyon ay dinadala sa kanilang bangko account ngunit hindi nila makita sa kanilang account balance, ang rekomendasyon ay makipag-ugnayan muna sa kanilang bangko upang i-check kung may pending na transaksyon o kung may technical na issue sa pagpoproseso. Kung kinumpirma ng bangko na walang natanggap na credit mula sa SSS, ang susunod na hakbang ay makipag-ugnayan sa SSS upang i-verify kung ang payment ay napalabas na mula sa kanilang sistema. Sa karamihan ng mga kaso, ang ganitong issue ay nalulutas sa loob ng ilang araw ng trabaho pagkatapos ng maagang ulat sa SSS at sa bangko. Mahalaga ring pag-usapan ang tungkol sa mga pensyado na ang kanilang pensyon ay nawawala dahil sa mga teknikal na problema sa kanilang e-wallet accounts tulad ng GCash, Maya o iba pang digital wallet platforms. Sa paglago ng paggamit ng mga digital wallet bilang paraan ng pagkatanggap ng SSS pension, lumago rin ang mga ulat ng mga kaso kung saan ang pension ay hindi natatanggap dahil sa mga problema sa e-wallet account. Ang mga karaniwang dahilan ay kinabibilangan ng expired o hindi verified na e-wallet account, maling numero ng telepono na nakakalink sa e-wallet account o technical na problema sa e-wallet platform mismo. Upang maiwasan ang ganitong mga problema, checking ang inyong e-wallet account ay fully verified, aktibo at ang numero ng telepono na nakalink dito ay ang parehong numero na nakatala sa inyong SSS records. Bilang karagdagang impormasyon para sa ating mga manonood, nais naming banggitin ang tungkol sa mga benepisyo at programa ng SSS na available para sa mga pensyonado bukod sa kanilang regular na buwanang pensyon. Una, ang SSS ay nagbibigay ng 13th month pension na karaniwang inilalabas sa buwan ng Disyembre bilang isang karagdagang benepisyo para sa lahat ng pensyado. Ang 13th month pension ay katumbas ng isang buwanang pensyon at ito ay isang malaking tulong para sa mga pensyado sa panahon ng Pasko at bagong taon na karaniwan ay mas maraming gastos. Pangalawa, may mga espesyal na loan programs ang SSS para sa mga miyembro na kabilang ang mga aktibong nagtatrabaho. Ngunit ang mga pensyado ay may karapatan sa iba't ibang uri ng suporta mula sa SSS na maaaring hindi lahat ay alam. Ikatlo, ang mga pensyado ay may karapatan sa death benefits na ibibigay sa kanilang mga beneficiaries kapag sila ay namatay. Mahalaga na ang bawat pensyado ay nakatala ang kanilang mga beneficiaries ng tama sa SSS records upang matiyak na ang mga benepisyo ay mapupunta sa tamang tao kapag dumating ang oras. Kung hindi pa kayo nakapag-update ng inyong mga beneficiaries sa SSS, lubos naming inirerekomenda na gawin ito sa lalong madaling panahon sa pamamagitan ng pagbisita sa pinakamalapit na SSS branch. Para naman sa mga miyembro ng SSS na hindi pa pensyado ngunit nagnanais na maunawaan ang proseso ng pagiging isang pensyado sa hinaharap, mahalagang malaman ang mga kinakailangan para sa pagkuha ng SSS retirement benefits. Ang pangunahing kinakailangan ay ang pagkakaroon ng hindi bababa sa 120 buwan ng kontribusyon sa SSS at ang pagiging 60 o 65 taong gulang depende sa uri ng retirement benefit na inyong ina-apply. Ang kaamaragom na pang-a-apply para sa retirement ay available para sa mga miyembrong may edad, 60 at may kahit 5 taong kontribusyon habang ang optional retirement ay para sa mga may edad 60 at may hindi bababa sa 100 kontribusyon. Mas marami kayong naiambag sa SSS, mas malaki ang inyong buwan ng pensyon na matatanggap ninyo sa hinaharap. Kaya lubos naming hinihikayat ang lahat ng aktibong miyembro ng SSS na mamuhunan sa kanilang kinabukasan sa pamamagitan ng regular at sapat na kontribusyon. Sa mga nagtatanong kung posible bang i-increase ang kanilang SSS pension pagkatapos na silang maging pensyado, mayroon ding paraan upang makamit ito. Ang SSS ay nagpapatupad ng periodic na pension adjustment bilang tugon sa inflation at sa mga pagbabago sa halaga ng pamumuhay.
Ang mga ganitong adjustment ay karaniwang inihahayag ng gobyerno at ng SS bilang bahagi ng mas malawak na mga pulisya na nagnanais na protektahan ang purchasing power ng mga pensyado laban sa patuloy na pagtaas ng presyo ng mga pangunahing bilihin. Para sa mga pensyonado na naniniwala na ang kanilang pensyon ay hindi sapat na tumutugma sa kasalukuyang halaga ng pamumuhay, maaari silang makipag-ugnayan sa SSS upang malaman kung mayroon silang karapatang sa anumang adjustment o supplemental benefits na maaaring available sa kanila. Sa pagtatapos ng video na ito, nais naming i-recap ang mga pangunahing punto na aming tinalakay. Ang SSS pension release para sa buwan ng Mayo 2026 ay maaaring maapektuhan ng Labor Day holiday sa ika-1 ng Mayo at ang SSS ay karaniwang nagpapalabas ng official announcement tungkol sa eksaktong schedule ng pension release ng ilang araw o linggo bago ang katapusan ng nakaraang buwan o sa simula ng buwan ng Mayo mismo. Para sa tanong na kung parehong batch ang mapapaaga, ang sagot ay depende sa opisyal na desisyon ng SSS na dapat nating abangan sa kanilang mga opisyal na channel. Ang pinakamahalagang bagay na maaari ninyong gawin ngayon ay tiyaking naka-update ang inyong contact information sa SSS. I-follow ang opisyal na social media accounts ng SSS at regular na i-check ang My SSS Portal o SSS app para sa pinakabagong impormasyon tungkol sa inyong pension at sa schedule ng release para sa Mayo 2026. Huwag hayaang mapunta sa inyo ang maling impormasyon mula sa mga hindi opisyal na pinagkukunan. Ang inyong pensyon ay inyong pinaghirapang benepisyo at mayroon kayong karapatang malaman ang tama at tumpak na impormasyon tungkol dito mula sa mga opisyal na channel ng SS. Kung mayroon kayong anumang katanungan o alalahanin tungkol sa inyong SSS pension, huwag mag-atubiling makipag-ugnayan sa SSS sa pamamagitan ng kanilang hotline sa 1455, sa pamamagitan ng pagbisita sa pinakamalapit na SSS branch o sa pamamagitan ng pag-message sa kanilang opisyal na social media accounts. Ang SSS ay nandoon upang maglingkod sa inyo at ang bawat tanong at alalahanin na inyong itataas ay mahalaga. At karapat-dapat ng tamang sagot atensyon. Maraming salamat sa inyong panonood ng video na ito hanggang sa katapusan. Kung natutunan ninyo ang isang bagay o kung ang video na ito ay makatulong sa inyo o sa inyong pamilya, hinihingi naming mangyari kayong mag-like, mag-comment at mag-share ng video na ito upang mas maraming tao ang makinabang mula sa impormasyong ito. Ang inyong suporta sa aming channel ay nagbibigay sa amin ng inspirasyon na patuloy na gumawa ng mga kapakipakinabang na content para sa ating mga kababayan. I-subscribe na rin sa aming channel at i-click ang notification bell upang hindi kayo makapalampas ng anumang bagong video na aming ilalabas. Hanggang sa muli nating pagkikita, ingat kayo lagi. Manatiling malusog at patuloy na alagaan ang isa't isa sa ating mga pamilya at komunidad. Mabuhay tayong lahat. Yee!